Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon at sa araw na ito at salamat sa Diyos pagkat tayo po ay muling pinagpala, binigyan ng panibagong buhay at kalakasan ng ating Diyos. At napakainam na ating pasimulan ang ating buhay na mayroong pagpapasalamat at ganun din, pagbubulay ng salita ng ating Panginoon. So, nais ko pong ibahagi sa inyo ang atin pong ang tunay na pinagpala. Ang Luke chapter 11, 27 to 28 ay nagsasabi ng ganito, "And it happened, as he spoke these things, that a certain woman from the crowd raised her voice and said to him, Blessed is the womb that bore you, and the breast which nursed you. But he said, More than that, blessed are those who hear the word of God and make it." Purihin ang Diyos at sa umagang ito, tayo ay kanyang pinagpala. So, ang ating pong title ay ang tunay na pinagpala ay nasa pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Mga kapatid, sa ating buhay, madalas nating tinutukoy ang mga pinagpala ay ayon sa yaman, ayon sa tagumpay, o maging kaugnayan sa kilalang tao. Sa tekstong ito, isang babae ang sumigaw mula sa karamihan. Mapalad ang babaeng nagsilang at nag-alaga sa iyo. Akalain mong sabihin ito kay Jesus? Ngunit, ang tugon ni Jesus ay nakamamangha. Sabi niya, higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. So sa pagtingin ng tao, ay kung paano ang pagpapala, natural sa atin ang humanga sa isang dakilang tao. Tama po, di ba? Likas sa atin ang humanga, lalo na't mayroong katangian ang isang tao. At sa panahon noon, ang kultura ng mga Hudyo ay humahanga sila. Mataas ang pagtingin sa pagiging ina, katulad ng kanyang ina na si Maria. Kaya't hindi nakapagtataka na sabihin na papalad si Maria. Dahil sa siya ay sinabi sa kanya ng anghel, Maria, mapalad ka maging ang anghel, pagkat isisilang si Jesus sa pamamagitan mo. Pero anong sinabi ni Jesus? Hindi niya binanggit ang kanyang ina. Bagkus, itinaas niya ang isang mas mataas na pamantayan ng pagpapala. Ang pakikinig
at pagsunod sa salita ng Diyos. Ang pagmantayan ni Jesus ng tunay na pagpapala ay hindi nasusukat kung sino ang kilala natin o kung anong posisyon mayroon tayo sa lipunan. Hindi ito nasusukat sa reliyong gawain. Ang tunay na pagpapala ay ang pakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Tingnan natin, ano bang ang ibig sabihin ng pakikinig? Ito ay bukas ang puso, isip sa tinig ng Diyos. Nakikinig tayo tuwing nagbabasa tayo ng Biblia, tuwing may nangangaral ng salita ng Diyos, tuwing may paalala ang Espiritu Santo. Sa ganitong paraan, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Tayo ba talaga ay nakikinig? O para tayong isang bata na pinangangaralan ng ina, pag tumama sa kanan, lalabas sa kaliwa. Hindi po yun ang gusto ng Diyos sa atin. Ang kailangan natin ay marunong tayong makinig at syempre, marunong din tayong sumunod. Ano ba ang ibig sabihin naman natin tungkol sa pagsunod? Tandaan natin, hindi lamang sapat ang marinig lamang. Dapat isabuhay natin ang mga salitang narinig natin na dapat nating makita saan? Sa ating kilos, salita, at sa ating mga desisyon. Alam nyo mga kapatid, napakaganda nung rotary four-way test. Ano sabi nung ganun? Dalawa lang yung alam ko. Sabing ganyan. It is truth. Sabing ganun. Kung ating titingnan yung four-way test ng Rotary Club, it is beneficial to all concerned. Yung dalawa hindi ko memorya, pero at least mayroon akong dalawang na alala. So sa mga desisyon yon, isang paraan na pwede nating So dapat marinig natin, nakita sa atin, sa ating salita, sa ating kilos, sa ating mga desisyon, dapat ay makita ang pagsunod natin sa Panginoon. Bilang mga lingkod ng Diyos, ano ba talaga ang iniutos sa atin ng Panginoon? Bilang mga Kristiyano, tayo ba sa Kanya talaga ay sumusunod? Ito ay isang hamon sa ating pananampalataya. Maraming tao ang may alam tungkol sa Biblia, pero hindi lahat namumuhay ayon dito. Ang tunay na pananampalataya ay may bunga. Ito ay ang pagbabago ng buhay, pagmamahal sa kapwa, at katapatan sa Diyos kahit sa gitna ng pagsubok. Alam nyo, maraming tao pagdating sa pagsubok, nahihirapan sila na kanilang sundin, kanilang pakinggan ang salita niya. So, mga magulang, mga kapatid ko po, isang dapat nating maunawaan na ang tao ay mapalad kung siya ay nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod dito. Mayroon akong isang kwento tungkol sa pagsunod. Ang kwento pong ito ay si Lisa at ang nawawalang panyo. Sabi dito sa kwento, si Lisa ay isang mabait na batang babae. Araw-araw, dinadala siya ng kanyang lola sa simbahan tuwing linggo. Lagi siyang nakikinig sa kwento tungkol kay Jesus. Pero, minsan nakalimutan niya itong isabuhay. Isang araw, habang papauwi si Lisa galing ng eskwela, may nakita siyang panyo sa kalsada. Maganda ito. Kulay rosas, may bordang bulaklak, at halatang mahalaga. Agad niya itong pinulot at inisip, ang ganda nito. Gusto ko ito. Pwede ko sigurong itago na lang.
Pero bigla niyang naalala ang turo ni Sister Ana noong linggo. Maging tapat ang Diyos at nalulugod sa mga gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. Napalunok si Lisa. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang matandang babae na tila naguguluhan. Nilapitan niya ito at tinanong, "Lola, kayo po ba ang nawala ng panyo?" Napaluha ang matanda. "Oo, iyan ang panyo ng aking anak na yumao. Salamat, iha. Napakabuti mo." Umuwi si Lisa nang may ngiti sa labi, sa puso. Sa puso niya, alam niyang nakikinig siya ng salita ng Diyos at sinusunod ito. At sa araw na yon, naranasan niya ang tunay na pagpapala, ang kagalakan mula sa Diyos. Mga magulang, mga kapatid ko po, sa ating salita, sa ating mga gawa, sa ating mga desisyon, dapat makikita natin ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Nawa, pagpalain tayo sa umagang ito, mga kapatid, at tayo ay manalangin. Panginoon, tulungan mo kaming maging tunay na pinagpala, mga tagapakinig at tagasunod ng iyong salita. Buksan mo ang aming puso upang marinig ka at bigyan mo kami ng lakas upang isabuhay ang iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa buong isang linggo. Amen. Amen. Amen.